Hey there everyone! Welcome to JR True Crime Files. Ngayon tatalakayin natin ang isa na naman nakakatakot at masalimuot na kwento ng krimen mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung gusto mo ng mga ganitong contents, please make sure to subscribe and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Sana'y samahan niyo ako. Tara na't magsimula. Ang kaso ni Susan von Richthofen ay isang kilalang krimen sa Brazil na tumutok sa brutal na pagpatay sa kanyang mga magulang noong 2002. Ang kanyang pakikipagsabwatan kasama ang kanyang nobyo at kapatid nito ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa lipunan at media ng Brazil. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya at itinuring ng marami bilang isang ideal na anak hanggang sa maganap ang krimen. Si Suzanne Louise von Richthofen ay ipinanganak noong November 3, 1983. Pinalaki ng kanyang mga magulang na sina Manfred Albert von Richthofen, isang matagumpay na German engineer, at Marisha von Richthofen, isang Brazilian psychiatrist. Sila ay nakatira sa isang mansyon sa upscale neighborhood sa Brooklyn Velho sa São Paulo, Brazil. Ang pamilya ay kabilang sa elite society at kilala sa high standard na pamumuhay. Matapos makapagtapos sa isang German high school, nag-aral si Suzanne ng abogasya sa Pontifical Catholic University ng Sao Paulo. Ang kanyang ama ay isang direktor sa DERSA, isang kumpanyang pag-aari ng estado na namamahala sa highway system ng Sao Paulo, at chief engineer para sa proyekto ng Mario Covas Beltway. Mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki, si Andreas Albert von Richthofen, na ipinanganak noong July 3, 1987. Siya ay nag-aral ng 2 wika at mayroong brown belt sa karate. Si Andreas ay mayroong tahimik na ugali katulad ng kanyang ama. Very close ang magkapatid. Ayon sa mga report ay palagi silang magkasama, magkatuwang, at nagtitiwala sa isa't isa. Sa mata ng mga nasa paligid niya, si Suzanne ay tila isang mabuting anak. Siya ay mahusay sa akademya at inaasahang magiging matagumpay sa kanyang career tulad ng kanyang mga magulang. At siya ay madalas na ilarawan bilang isang modelong estudyante at mabait na bata. Sa kabila ng lahat ng mga material na bagay na mayroon siya, si Susan ay tila nakadama ng pagkabagot at paghahanap ng kalayaan mula sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay kilala sa kanilang mahigpit at disiplinadong estilo ng pagpapalaki. Ang mga ito ay naniniwala na ang kanilang pagkontrol ay para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Sa mga huling bahagi ng kanyang kabataan, nagsimulang lumabas ang mga tensyon sa relasyon ni Suzanne at kanyang mga magulang. Sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimulang lumala ang kanilang mga alitan. At ang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kanyang maagang pakikipagrelasyon. Noong summer ng 1999, nang siya ay 16 years old, nakilala niya si Daniel Cravinhos de Paula e Silva, 21 years old, isang motorcycle and aeromodelism enthusiast. Nagmula sa simpleng pamilya, ang kanyang mga magulang ay sina Nadia at Astrogildo Cravinhos. May dalawa siyang kapatid sina Marco at Christian. Ang mga Cravinhos ay itinuturing na maingay na pamilya sa kanilang lugar dahil sa kanilang hanapbuhay na pag-aayos ng mga kotse at motorsiklo. Si Daniel ang bunsong anak, siya ay palakaibigan at magalang. Nag-aral siya ng law sa loob ng 6 na buwan sa Universidade Paulista, ngunit huminto dahil hindi niya ito nagustuhan. Si Daniel ay isang kalahok sa kompetisyon ng aeromodeling. Naging interesado ang nakababatang kapatid ni Susan sa libangang ito at humiling sa kanyang mga magulang na kumuha ng klase. Sinimulan niya ang pagtuturo kay Andreas ng mga leksyon sa aeromodeling. Ang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Hanggang sa magustuhan ni Susan si Daniel at tinulungan ni Andreas, ang kanyang ate, na mapalapit sa binata. Pagkatapos nito, sila ay nagkaroon ng relasyon at sumali sa iba't ibang aktibidad, kabilang na ang pag-attend ng Brazilian Jiu-Jitsu class. Sa simula, ang kanilang relasyon ay mukhang isang tipikal na relasyon ng mga kabataan. Ngunit, nang malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol dito, noong una pa lang ay hindi nila ito sinang-ayunan. Lalo na't tumanggi si Susan na sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Sa puntong ito, nakitaan si Susan ng pagbabago sa kanyang ugali. Mas naging malapit siya kay Daniel at madalas na iniiwasan ang kanyang pamilya. Bagamat ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, ang kanyang buhay ay nagsimulang umikot sa kanyang nobyo. At sa paglipas ng panahon,
Naging mas seryoso ang kanilang relasyon at nagsimula ng mag-alala sina Manfred at Maricia. Si Susan ay laging hinihingi ang kanyang allowance para ipahiram sa kanyang nobyo at para bigyan ito ng maraming damit at mga regalo. Madalas siyang tumakas at magsinungaling. Nawala ang kanyang pagkabirhen kay Daniel sa edad na 16 at kasabay nito ay nagsimula silang manigarilyo ng cannabis halos araw-araw at sumubok din ng ecstasy. Madalas din silang makitang pumupunta sa Disco Verde Hot Sheet Hotel sa hapon sakay ng taxi. Naging napakatigas ng kanyang ulo. Kaya't sinimulan ng kanyang mga magulang na kumbinsihin si Susan na wakasan na ang kanilang relasyon. Dahil natuklasan nila ang pagkakasangkot ni Daniel sa droga at ang kawalan ng motibasyon ng kanilang anak na mag-aral. May pagkakataon pang dapat ay magtatanghalian ang pamilya sa isang restaurant sa San Roque. Ngunit tumanggi si Susan na sumama. Minura at sinaktan niya ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon sa edad na 18. Sinampal ni Manfred ang kanyang anak, umalis ito sa bahay at sinabing hindi na siya babalik. Ngunit bumalik siya at nangakong tinapos na niya ang kanilang relasyon. Gayunpaman, lihim pa rin ang kanilang relasyon ni Daniel. Habang patuloy ang kanilang relasyon, ay higit pang naging masalimuot ang kanilang mga plano. Si Susan, na noon ay nasa kanyang late teenage years, ay tila nagbago na mula sa kanyang dating image bilang isang mabuting anak. Ang galit niya sa kanyang mga magulang ay lumaki dahil sa patuloy nilang pagtutol kay Daniel. Naramdaman niyang ang tanging paraan para makalaya siya mula sa labis na pagkontrol ng kanyang mga magulang ay ang alisin sila sa kanyang buhay. Hanggang isang umaga matapos bumalik sa bahay mula sa pagsundo sa kanyang kapatid na si Andreas sa isang internet cafe. Pag-uwi nila, si Suzanne at ang kanyang kasintahang si Daniel ay nadiskubre ang kanyang mga magulang na wala ng buhay sa kanilang kwarto. Agad silang tumawag sa pulisya at sinabing mayroong naganap na pagnanakaw at pagpatay sa kanilang bahay. Umiiyak at labis ang pagkabigla. Nagsimula ang pag-iimbestiga ng pulisya. At sila ay duda na hindi simpleng pagnanakaw lamang ang krimen. Maraming detalye ang hindi tumutugma sa isang karaniwang kaso ng pagnanakaw tulad ng disconnected na alarm system at surveillance cameras na tila sadyang pinatay. Walang anumang senyales ng forced entry sa pintuan at bintana. At pinaghihinalaang ang mga suspect ay kakilala ng mga biktima. Sinimulan nilang tanungin ang mga anak at mga empleyado ng pamilya Richthofen. Bukod dito, napansin ng mga investigador ang kakaibang kilos ni Susan. Nakita siyang kasama si Daniel sa swimming pool kinabukasan matapos ang krimen. At ipinagdiwang pa ang kanyang ika-19th birthday. Ilang oras matapos ang libing ng kanyang mga magulang. Siya ay hindi nagpakita ng labis na emosyon sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinundan ng mga investigador ang magkasintahan. Natuklasan din nila na si Christian ay bumili ng motorsiklo ilang araw matapos ang pagpatay at nagbayad ng buo gamit ang 100 Brazilian reais na pera na malayo sa kanyang normal na sahod bilang empleyado. Dahil dito, sinimula ng mga pulis ang mas malalim na investigasyon. Lumabas ang ebidensya na hindi ito isang pagnanakaw kundi isang planadong pagpatay. At hindi nagtagal, napag-alamang sina Susan, Daniel at Christian ay sangkot sa krimen. Kalaunan sa harap ng matibay na ebidensya at mga testimonya, napilitan sina Daniel at Christian Craviños na umamin sa kanilang partisipasyon sa pagpatay. Nang isiwalat nila ang plano, nakasama si Susan bilang pangunahing utak ng krimen, ay agad silang naaresto. At noong November 8, 2002, matapos maaresto ang tatlo, agad namang inamin ni Susan ang kanyang papel sa krimen sa mga awtoridad. Ngunit kalaunan ay binawi niya ang kanyang pahayag at sinasabing siya ay na-brainwash lamang ni Daniel. Ayon sa investigasyon, ang magkasintahan ay madalas na pinag-uusapan ang idea ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Sa kanilang mga private conversations, at tila naging mas open si Susan sa marahas na idea na ito bilang solusyon sa kanilang problema. At kasama pa ni Susan ang kapatid ni Daniel na si Christian Craviños, 26 years old, na nagpatibay ng kanilang plano. Sinasabing, noong hating gabi ng October 31, 2002, si Susan, na ilang buwan nang pinaplano ang pagpatay sa kanyang mga magulang,
ay pinatay ang alarm system at surveillance cameras ng kanilang bahay. At nang gabi ding yon, siya at ang kanyang nobyo ay dinala sa isang internet cafe. Ang kanyang kapatid na si Andreas, 15 taong gulang ng panahong iyon. Bahagi ito ng kanilang plano. Sinadya nilang dalin siya roon para matiyak na wala siya sa bahay habang nangyayari ang krimen. Matapos makauwi at matiyak na natutulog na ang kanyang mga magulang, ay binuksan niya ang pinto para makapasok ang kanyang kasintahan na si Daniel at ang kapatid nitong si Christian na naghihintay sa labas. Dahan-dahang pumasok ang magkapatid na Craviños sa kwarto ng mag-asawa. Si Daniel ay tumungo kay Manfred at si Christian naman ay kay Marisha. Sila ay pinalo sa ulo ng mga bakal na tubo. Si Manfred ay namatay agad ng oras na yon. At nang inatake si Marisha, siya ay nagising at sinubukang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang mga kamay, na nagresulta sa pagkabali ng kanyang 3 daliri. Sinabi ni Christian sa pulisya na 5 beses niyang hinampas si Marisha at nilagyan ng tuwalya ang kanyang bibig upang pigilan itong magmakaawang huwag saktan ang kanyang mga anak, na akala niyang natutulog lang sa kabilang kwarto. Ayon pa sa kanya, sa isang punto, habang naghihingalo si Marisha, nagsimula itong gumawa ng tunog na parang paghilik. Para patahimikin ito, kinuha niya ang isang tuwalya mula sa banyo ng mag-asawa at ipinasok ito sa lalamunan nito, na nagresulta sa pagkabali ng isang buto sa leeg ni Marisha. Matapos matiyak na patay na silang pareho, inilagay ni Daniel ang baril ni Manfred malapit sa kanyang braso, sa tabi ng kama, at tinakpan ang mukha nito ng tuwalya. Ang katawan ni Marisha ay binalot sa isang plastik na sako ng basura, na iniwan ni Susan sa hagdan para doon ilagay ng magkapatid ang mga bakal na pamalo at kanilang mga damit na may mantsa ng dugo ng kanyang mga magulang. Matapos magawa ang pagpatay, binalak ng tatlo na gawin itong mukhang isang robbery gone wrong sa pamamagitan ng pagkuha ng pera at mga alahas na kanilang nakita. Ikinalat din nila ang mga gamit at alahas sa bahay. Pagkatapos nito, pumunta ang magkasintahan sa isang love hotel. Nagtagal lang sila doon mula 1:36 a.m. hanggang 2:56 a.m. habang si Christian ay iniwan malapit sa apartment kung saan siya nakatira kasama ang kanyang lola. Pagkatapos umalis mula sa hotel, pumunta ang dalawa sa internet cafe para sunduin si Andreas. Pumunta sila sa bahay ni Daniel at sinabi sa kanyang kapatid na maaari siyang sumakay sa scooter nito. Bandang 4:00 ng madaling araw, bumalik na sina Susan at Andreas sa bahay. Pagdating sa bahay, ang magkasintahan ay nagkunwaring nadiskubre ang krimen, tumawag sa pulisya, at sinabi ang kanilang kwento. Pag-uwi namin, pumasok ako sa kwarto ng aking mga magulang. Natutulog sila. Pagkatapos, bumaba ako, binuksan ang ilaw, at sinabi sa kanila na pwede na silang pumasok. Umupo ako sa sofa at tinakpan ko ang aking tainga. Ayoko na sanang mamatay ang aking mga magulang. Pero, napagtanto ko na wala nang magagawa. Huli na ang lahat. Ito ang mga inamin ni Susan sa kanyang pahayag matapos siyang arestuhin. Ang kanilang mga pag-amin ay nagdulot ng malinaw na pagkakaugnay sa brutal na pagpatay sa mag-asawang Manfred at Marisha von Richthofen. Maliban sa personal na galit ni Susan laban sa kanyang mga magulang, ang pera at kayamanan ng pamilya ay isa ring motibo. Ang pamilya von Richthofen ay may malaking ari-arian. At bilang nag-iisang anak na babae, siya ay magmamana ng malaking halaga ng kayamanan. Nakita nilang ang pagpatay sa kanyang mga magulang ay magiging paraan para makuha niya agad ang yaman at siya ay patuloy na maging malaya kasama si Daniel. Inilipat si Susan sa Carandiru Women's Penitentiary. Dinala si Daniel sa Belém 1 at si Christian sa Belém 2. Naiwang mag-isa si Susan sa isang selda na may kama, telebisyon, shower at inidoro. Dinalaw din siya ng kanyang abogado na si Claudia Bernasconi at 2 iba pang civil defenders. Humiling din si Susan na bisitahin ang kanyang kapatid na si Andreas at ang kanyang lola sa ina. Noong December 2004, tinanggihan ang writ of habeas corpus ni Susan. Ang writ of habeas corpus ay isang legal na hakbang para tiyakin na ang isang tao ay hindi ikinukulong ng walang sapat na dahilan o proseso ng batas. Kung mapatunayan ng korte na hindi makatarungan o ilegal ang pagkakakulong, maaaring palayain ang isang taong nakakulong.
At noong June 2005, ito ay tinanggap na ng korte at pinalaya si Susan. Gayunpaman, isang araw matapos ang kontrobersyal na panayam sa Fantastico noong linggo ng April 2006, muling inaresto si Susan. Ang kahilingan para sa kanyang muling pag-aresto ay isinampa sa korte ng piskal na si Roberto Tardelli. Isang araw pagkatapos ipalabas ang mga panayam niya sa Magazine Naveja at sa Fantastico. Ipinakita ang umano'y pandaraya na itinakda ng depensa niya. Ipinakita din ng channel ang mga bahagi ng mga recording kung saan tinuruan siya ng mga abogado na umiyak. Sa kahilingan ng piskal, na ipakita ang isang larawan niya kasama ang kanyang lola. O que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era para fazer. E eu, pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Chega. Eu não quero, por favor. Nossa, ontem eu fiquei super ruim, foi super ruim, foi super, super. Eu passei muito mal de noite. Eu não, por favor. Ang formal na paglilitis sa tatlo ay nagsimula. Noong 2006, si Susan von Richthofen ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang mga magulang. Siya ay hinatulan ng 39 years sa kulungan. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na baguhin ang kanyang testimonya, na sinasabing ang mga Cravinhos ang nagmanipula sa kanya, hindi ito tinanggap ng korte. Ang basehan ng sentensya ay 16 years, dagdag pa ang 4 years, dahil sa bigat ng krimen para sa bawat isa sa mga pagpatay. Nabawasan ng 1 taon ang kanyang sentensya dahil wala pa siyang 21 years old noong maganap ang krimen. At sina Daniel at Christian Cravinhos naman, dahil sa kanilang mga pag-amin, ay hinatulan ng 38 years na pagkakakulong, dagdag pa ang 6 na buwang detensyon. Ang kanilang basehan ng sentensya ay 15 years, dagdag pa ang 4 na taon dahil sa bigat ng krimen, at para din sa bawat isa sa mga pagpatay. Nabawasan din ng 1 taon ang kanilang sentensya dahil sa pag-amin sa krimen. Kahit na halos 40 years ang kanilang sentensya, pinapayagan lamang ng batas ng Brazil na ang isang nahatulan ay makulong ng maximum na 30 years. Noong February 2013, natanggap ni Daniel at Christian ang karapatan sa semi-open regime, kung saan maaari silang makalabas sa araw para magtrabaho at bumalik sa kulungan upang matulog. Karaniwan itong ibinibigay sa mga preso na nagpapakita ng mabuting asal at malapit nang matapos ang kanilang sentensya o itinuturing na hindi na delikado sa publiko. Noong May 10, 2013, sila ay lumabas ng kulungan sa unang pagkakataon mula noong 2006, matapos ang quarantine period ng semi-open regime decision para sa benepisyo ng Mother's Day. Matapos makalaya sina Daniel at Christian Cravinhos mula sa kulungan noong 2013, nagkaroon ng iba't ibang landas ang kanilang buhay. Si Daniel ay nabuhay ng tahimik at nagsimulang magtrabaho. Siya din ay nagpakasal noong 2014, ngunit noong 2018, muli siyang nahuli dahil sa pagbebenta ng baril at pagtangkang suhulan ang mga pulis, kaya't bumalik siya sa kulungan. Si Christian naman ay nagkaroon din ng asawa, at sa ilang ulat sinasabing siya ay nagsimula ng bagong buhay matapos makalaya. Ngunit nahuli din noong 2018 dahil sa pagkakasangkot sa isang gulo at pananakit, kaya't siya rin ay bumalik sa kulungan. Parehong nagkaroon ng mga bagong kaso ang magkapatid matapos ang kanilang paglaya, na naging sanhi ng kanilang muling pagkakulong. Napakinabangan naman ni Susan ang progreso ng kanyang sentensya mula sa closed regime patungo sa semi-open regime noong August 2014 na may karapatang magtrabaho sa araw at matulog sa kulungan sa gabi. Ayon sa judge ng First Penal Execution Court, ang nasasakdal ay nakulong ng 12 years. Walang record ng mga disiplinaryong paglabag na nakakasama sa kanyang prison record, kaya walang dahilan upang tanggihan ang kanyang aplikasyon para sa intermediate regime. At noong January 2023, iniulat ng Court of Justice ng Sao Paulo na si Susan ay nakatanggap ng benepisyo ng open regime, na ipinagkaloob ng Second Court of Penal Executions matapos niyang matugunan ang mga kinakailangan ng batas. Nabawasan na ni Susan ang kanyang sentensya mula 39 years patungo sa 34 years at 4 na buwan
dahil sa mga trabahong nagawa niya sa kulungan. Ang depensa niya ay sinusubukan ng palawigin ang kanyang sentensya mula pa noong 2017. Inanunsyo ng Public Prosecutor's Office na aapela sila sa desisyon nito at hinihiling na magsagawa ng mga bagong psychological assessments. At tungkol naman sa mana ng pamilya von Richthofen, noong February 8, 2011, nagdesisyon ang korte na si Susan ay hindi karapat-dapat tumanggap ng mana dahil siya ay nahatulan ng pagpatay. 2 buwan matapos ang krimen, sinubukan din niya na makakuha ng sustento mula sa ari-arian ng kanyang mga magulang, ngunit tinanggihan ng korte ang kanyang kahilingan. Nagpunta si Susan sa korte. Noong October 2014, upang ipasa ang buong mana sa kanyang kapatid na si Andreas, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na muling makita ito. At noong March 2015, nagdesisyon ang korte ng Sao Paulo na ang lahat ng mana ng pamilya ay mapupunta lamang kay Andreas, ang nakababatang kapatid ni Susan. Si Andreas von Richthofen ay dumaan sa napakahirap na panahon. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya ay pansamantalang inalagaan ng kanyang mga kamag-anak. Noong una, tumira siya sa piling ng kanyang lola, ngunit kalaunan ay ipinasa siya sa pangangalaga ng ibang kamag-anak. Sa kabila ng trahedya, ipinagpatuloy ni Andreas ang kanyang pag-aaral at kalaunan ay nag-aral ng engineering sa University of Sao Paulo. Gayunpaman, ilang taon matapos ang krimen, nagkaroon siya ng mga issue sa kalusugan, kabilang ang mga ulat ng mental health challenges at pag-abuso sa droga. Noong 2019, naiulat na natagpuan siya sa isang kritikal na estado sa Sao Paulo at inilipat sa isang ospital para siya ay magamot. Hanggang ngayon, nananatili si Andreas na malayo kay Susan at hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanya mula noong matapos ang paglilitis. Ang buhay ni Susan matapos ang kanyang paglaya ay hindi gaanong detalyado sa media. May mga ulat na nagkaroon siya ng mga relasyon habang siya ay nakakulong, kabilang na ang isang nakarelasyon na lalaking nakilala niya habang bumibisita sa kulungan. Walang kumpirmadong balita tungkol dito. Bagamat legal ang paglaya ni Susan, nananatiling mainit na issue sa Brazil ang kasong ito. Maraming tao ang naniniwala na hindi sapat ang 20 years na pagkakakulong para sa isang krimen na kasing brutal ng ginawa niya, lalo na't mga magulang niya ang mga biktima. Sa kabila ng kanyang paglaya, ang kaso ay patuloy na nagpapalabas ng mga debate tungkol sa justice system ng Brazil at pagpapatawad sa mga ganitong uri ng krimen. Big shoutout po kina Loy Valiente, Feli Palata at Jenna Cruz. Maraming salamat po sa suporta at mag-iingat po kayo palagi. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para laging kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam!